Pilipinas ang ginimbal ng maaksyong balita ngayong 2015 kundi pati ang buong mundo. Kaya bago tayo tuluyang lumipad sa 2016, balikan natin ang top 5 sa balitang abroad ngayong taon. Sa numero 5, ang pagladlad ni Bruce Jenner o mas kilala na ngayon bilang Caitlyn Jenner. Umami noong Hunyo ang dating Olympic gold medalist na isa siyang transgender woman. Marami ang sumuporta sa katapangan daw ni Caitlyn pero marami rin ang hindi natuwa. Nakatanggap ang dating atleta ng samot-saring patutsada kaugnay ng kanyang kasarian. Gayunpaman, dinedma niya lang ang mga ito at nanatiling matatag. Ngayon, isa na siya sa tinitingalang miyembro ng LGBT community. Tinuturing din siyang Woman of the Year ng isang kilalang magazine. This is about your life and about who you are. And the last few days have been absolutely amazing. You know, I never thought Sa numero 4, ang pagbagsak ng Germanwings Flight 9525 noong Marso na ikinasawi ng nasa 200 pasahero. Galing ang eroplano sa Spain at patungo sa ng Germany nang bumagsak sa bulubundukin ng French Alps sa France. Base sa na-recover na black box, nilak umano ng isa sa mga piloto ang sarili sa cockpit ng eroplano at saka ito hinayaang bumagsak. Napag-alaman na ang itinuturong piloto na si Andreas Lubitz ay may sakit sa pag-iisip. Sinabihan daw ito ng mga doktor na unfit to work pero tinago niya ito sa kanyang employer. Niyanig naman tayo sa numero 3 ng isa sa pinakamapinsalang kalamidad na nangyari ngayong taon, ang Nepal earthquake noong Abril. Mahigit 9,000 ang namatay dito at mahigit 200,000 naman ang sugatan. Pumalo ang lindol sa magnitude 7.8 na pinakamalakas sa tumama sa bansa matapos ang 8 dekada. Sa lakas ito, ilang bundok din ang nagkaroon ng avalanche kabilang ang Mount Everest kung saan nasa 20 ang nasawi. Ilang aftershocks pa ang naranasan sa bansa. Sa number 2, ang krisis na nararanasan ngayon ng libu-libong migrante sa Europa. Nakikipagsapalaran ang mga ito para makaiwas sa mga giyera sa kani-kanilang bansa. Nitong Abril, mahigit 1,000 migrants galing Libya ang namatay matapos lumubog ang 5 barkong sinasakyan nila sa Mediterranean Sea. Sa kabila ng trahedya, may mga refugee pa rin na sinubukang maglayag. Kabilang na ang 3 taong gulang na lalaki mula Syria na pumanaw matapos malunod mula sa tumaob na barko. Buong mundo ang nakidalamhati at nagpaabot ng simpatya sa pamilya nito at sa iba pang biktima ng gulo. Ayon sa United Nations, tinatayang higit 5,000 migrants na ang nasawi. Isa ang European migrant crisis sa mga pinagtutuunan ng pansin ngayon ng world leaders. At ang pinakapumutok na balita sa abroad ngayong taon, ang nakakagulantang na pag-atake sa Paris noong nakaraang buwan. Higit 100 ang namatay at nasa 400 ang sugatan dahil sa walang habas na pamamaril at pagbobomba ng mga terorista. Tinarget ng mga ito ang sikat na Bataclan Theater at ilang restaurant. Agad na itinaas ang state of emergency sa France. Ito na ang deadliest attack sa bansa mula pa noong World War II. Inako ng ISIS ang krimen at sinabing ganti nila ito sa mga airstrike na ginawa ng France sa Syria at Iraq. Nangako naman si French President François Hollande na tutugisin ang mga terorista. C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daesh, une armée djihadiste contre la France, contre les valeurs que nous défendons partout dans le monde, contre ce que nous sommes, un pays libre qui parle à l'ensemble de la planète. La France sera impitoyable à l'égard des barbares de Daesh. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.